Palang umaga sa bawat isa sa atin sa oras na ito, pagbati sa pangalan ng Panginoon. At sa oras na ito ay di ko pagkakabalahin ng oras, tayo dumaretso sa ating paksa na sa talata na ating gagamitin sa umagang ito. Nais kong buksan natin ang Philippians 3. Dito na lang muna sa 14 na sinabi ito, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Tayo yung makakaupo sa oras na ito. At salamat sa Panginoon at sa oras na ito ay makapagbahagi sa inyo ng ilang mga kaisipan. At ang bagay na ito ay isang bagay na nais ko ibahagi dahil ito ay naging inspiration sa akin. Ang bagay na ito at nais ko ibahagi ito. At nais ko basahin sa isang salin, sabi ito, NHEV version, sabi dito, I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nais kong pag-usapan natin sa umagang ito ang isang kaisipan na I press on toward the goal for the prize. Yan ang ating pag-usapan, I press on toward the goal for the prize of the higher calling of God in Christ Jesus. Pero ang ating kaisipan na ating tutuunan ng pansin ay ang salitang I press on toward the goal for the prize. Alam niyo, isa-isa yung salin, mayroon akong nabasa sa isang salin na sinabi dito sa bandang huli, I press on toward the goal to win the prize. Yan yung napakaganda sa ibang salin. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kaya sa oras na ito, pagtuunan natin ay press on toward the goal to Christ, the prize. At sa umagang ito, ito'y napakainam na salita na ating mapapakinggan. Sa ating paglilingkod, brother and sister, sabi yan, press on. I press on toward the goal. Napakahalaga ng goal sa ating mga buhay, brother and sister. At ang goal na yan ay kinakailangan natin ma-meet at depende sa isang tao, sa isang mananampalataya, anong goal niya sa hinaharap. Maari tayo maglingkod, maging ang isang mananampalataya, maging churchgoer, sisimba siya, uwi, simba, uwi. Tira ang kanyang buhay ay isang relihiyoso na lamang. Pero iba ang paglilingkod ng isang mananampalataya na mayroong goal siya. Dahil alam niya sa panahon na maabot niya yung goal, mayroong prize na kalakip ito. At ang sabi niyan, praise on. Hindi madali kung bakit kinakailangan mag-praise on dahil may mga bagay na obstacle sa ating hinaharap. At tinignan ko ang ibang, ang meaning, pahintulutan niyo ako, bagamat hindi ako ganun ka-fluent mag-English, o kahit papano ay hindi marunong sa ibang bagay, ay kahit papano nakakaunawa na konti, pero sa biyaya ng Panginoon, nagsisikap ako na tignan ang ibang salin or tignan yung mga kahulugan, meaning, at kung ang aking mga English ay barok, sabi nga, pagbayaan nyo na, kunin nyo na lang yung kaisipan. At sa biyaya ng Panginoon, nagsisikap sa ganitong bagay sa pag-aaral para higit na matuunan ng pansin ang nais bigyan ng punto. Alam niyo ang meaning na akin nakita. Sabi dito, in the Bible, praise on generally signify. Ang salitang praise on, sabi niya dito, isang bagay na napakahalaga sa isang praise on, kinakailangan mong patuloy. Sabi dito, determined, okay, sorry, nabubulil, and unwavering pushing of a goal. Kita nyo? Ang salitang praise on ay mayroon kang determinado ka. Determinado ka to unwavering pushing of a goal. Mayroon tumutulak sa'yo para sa isang bagay na gusto mong maranasan. At sabi ito, obtain with the implication of overcoming obstacle and distraction.
Ito yung na makikita natin, brother sister. Sa panahon na tayo ay nagpapatuloy at sa panahon na tayo ay mayroon tayong goals sa isang bagay, pero hindi ito maging madali. May mga obstacle, may distraction na mararanasan ka, pero sabi ito, can refer to spiritual growth, pushing righteousness or riches of a specific destination obtain with a focus on Christ and the main prize of heaven. Ito yung napakahalaga sa goal, brother, sister. Kapag ang isang mananampalataya mayroong siyang goal sa kanyang buhay, anuman ang kanyang pagdaanan, hindi niya titignan ng mga sitwasyon, kundi nakatingin siya sa unahan kung ano ang gusto niya mangyari sa kanyang buhay. At may mga obstacle, may mga distraction, may mga kumbagay application, may mga bagay ka ng pagdadaanan, pero kinakailangan mo ito ipagbaka. Ang isang goal, dahil nais mo marating ang isang kalagayan, obtain and focus, kanino ka magpo-focus? Focus in Christ. Ang goal natin sa buhay na ito ay hindi sa mga bagay na mundo, kundi ang goal natin ay mga bagay na naroon kay Kristo. At ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagtutumulin, I press on toward the goal for the prize in Christ, in the higher calling in Christ Jesus. Yan ang ating destination, brother, sister. Ang destination ng bawat isa sa atin, ang goal ng bawat isa sa atin ay marating yung isang mataas na kalalagayan ng pagkatawag natin sa atin ng ating Panginoong Hesus. At ang salitang praise on, kung bakit kinakailangan mo may praise on, dahil mayroon minsan may mga bagay na pwede ka madaanan, mga pagsubok sa buhay, pero dahil sa isang goal na mayroon ka, magpapatuloy ka dahil ang tinitignan mo ang unahan na mayroong hinanda ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang bagay na ito, brother, sister, kung atin titignan ang context ng talatang ito ng Philippians 3, sa mga unang verse ay sinabi niya, mayroon akong ipagmamalaki sa akin sarili. Ako'y Hebro ng mga Hebro. Sa kautusan ay hindi siya, kaya niya ipagtanggol ang kautusan. Sabi niya, ako nga ay naging prostitution, nag-usig sa iglesia. At lahat ng bagay na yan kaya niya ipagmalaki. Pero sabi niya, inari kong suka lamang ang mga bagay na ito dahil anong tinitignan niya, ang mga bagay na nakita niya, ang mga bagay na kanyang ginagawa ay wala palang kabuluhan. Ang mga bagay na ating ginagawa sa ating sarili, ang mga bagay na yan ay walang kabuluhan kung yan ay ating sarili. Pero sabi niya, ang mga bagay na yan ay inari kong suka, matamo ko lang si Kristo. Ang isang mananampalataya na mayroong higit na gusto maranasan sa Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang goal ay ang mga bagay na mayroon si Kristo na gusto niya maabot. At sabi sa 12 na lamang, hindi sa ako'y nagtamo na. Ng salita ni Apostol Pablo. Hindi sa ako na ako'y nalubos na kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mayroong bagay na nais maabot ang ating kapatid ni si Apostol Pablo. Mayroon siyang tinitignan sa unahan. Sabi niya, ang kapatid, mga kapatid, hindi ko na inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Dito napakaganda, brother, sister. Sa ating paglilingkod, kung lagi ka nakatingin sa mga bagay na sa mga failures mo, lagi ka nakatingin sa unahan, at kuminsan may ganitong kaisipan ng mga mananampalataya. Kuminsan nahihirapan sila na magpatuloy dahil sabi niya, ang dati kong karanasan ay napakainam, pero ngayon bakit ganito ang aking karanasan? Na tila ang mga bagay na naranasan ko dati ay hindi ko na naranasan. At tila ang mananampalataya ay nakukondem. Oo, maganda ang mga karanasan dati. Pero dapat yung mga karanasan ng mga gandang bagay na hindi na natin naranasan, dapat natin i-desire.
Pero kung may mga kabagsakan man sa mga naunang panahon, ang mga bagay na yung kalimutan mo, tumulin ka, tignan mo ang unahan. Ang kalalagayan ng isang mananampalataya sa huling araw na ito, brother sister, hindi sa kalalagayan ng kabagsakan. Kinakailangan ng kalalagayan ng mga mananampalataya ang kanilang direksyon na dahil ang panahon ay hindi na magluluwat, dapat ang ating direksyon ay hindi na sa mga bagay na ating sarili, kundi mayroon na tayong tinitignan, mayroon na tayong goal sa unahan dahil ang katubusan ay malapit na. Yes, sa panahon na ang panahon ay malapit na, nariyan din naman ang mga obstacle. Nariyan ang mga distraction. Nariyan ang mga bagay na ating pagdadaanan. Pero brother, sister, napakaganda. Ano man ang iyong pagdaanan, pero dahil may goal ka, mayroon ka tinitignan sa hinaharap, hindi ka mahadlangan ng mga bagay na pagdadaanan mo dahil alam mo ang iyong patutunguhan. Pero kapag hindi mo alam, kung ikaw ay naging churchgoer lamang, simba, ganito, ngunit wala kang tinitignan sa hinaharap, hindi ka makapagpatuloy sa mga bagay na iyong pagdadaanan. At ang mga bagay na sinabi ng Hebrews 12, tignan natin. Sabi ng Hebrews 12, sa 1 lamang, kaya yaman na kukupkup tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naman nating walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at atin takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Brother, sister, kapag mayroon ka mga pasan-pasan sa iyong buhay, mga pagkakasala, ang mga bagay na iyong pasan-pasan sa iyong buhay, sa iyong puso, anuman sitwasyon, anuman ang pasan-pasan mo, magiging hadlang yan sa iyong takbuhin. Magiging hadlang yan sa goal na nais mo marating. Ang mga bagay na kasalanan, ang mga bagay na pasan mo, mga damdamin na hindi tama, ang mga damdamin na hindi mainam, yan ay kabigatan. Diba ang hirap maglingkod sa Panginoon na mayroong kang damdamin na hindi tama? Ang hirap magpatuloy, ang hirap manalangin, ang hirap magpuri kapag alam mo sa iyong sarili may bagay na hindi tama. Kaya sabi ni Apostol Pablo, itabi niyo yan. Bitawan niyo yan, bigat yan. Ano man bigat sa iyo na pumipigil sa iyo na maglingkod sa Panginoon, bitawan mo ang bagay na yan. Hindi ka makakarating sa isang kalalagayan hanggat ang isang bagay ay daladala mo sa iyong buhay. Ano sabi niya? Magmatulin ka sa takbuhin, brothers and sisters. Ang finish line ay napakalapit na. Ang finish line ay nasa atin ng harapan. Nakikita na natin ang mga bagay na nangyayari. Pero hanggat ang isang mananampalataya, mayroong mga bigat na dinadaan sa kanyang damdamin, may mga kasalanan, may mga pagsuway, may mga bagay na tila naging hadlang sa kanyang paglago, mararanasan mo, hindi mo mararanasan ang gawa ng Panginoon sa iyong buhay. Hanggat ang ating buhay ay hindi naging tama at hindi natin iiwan ang mga bagay na yan, magiging bigat yan sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung yan ibibitawan mo, makakatakbo ka, makakapagpatuloy ka na magaan, na mayroong kagalakan sa Panginoon. Bakit? Dahil alam mo sa iyong sarili, ang iyong paglilingkod ay mainam sa harapan ng Panginoon. Hanggat hindi natin bibitawan ang mga bagay sa ating mga buhay, hindi tayo makapagpatuloy. Sabi nito sa to, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakan nilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kaniyang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Iyong pansinin minsan na itinitnote lang natin na siya'y nagpasimula at siya'y magtatapos ng ating pananampalataya. That's true. Pero ang salita na yan na masdan natin. Masdan natin, ano bang ginawa ng ating Panginoon? Is the author and the finisher of faith. Pero sabi niya, ang sinabi diyan, na siya'y dahil sa kagalakan na inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Siya nagpasimula, ang nagpasimula ng pananampalataya, siya'y nagtapos, siya'y gagawa, pero mayroong nilagay na kagalakan sa kanyang harapan. Brother, sister, kung wala ka nakikita sa iyong harapan na kagalakan, na yung destination, na yung goal, hindi ka makakapagtiis sa mga tiisin. Dahil sabi niya, mayroong mga tiisin. May mga pagdadaanan ka sa buhay mo na mga tiisin, pero dahil sa kagalakan na inilagay sa kanyang harapan, kahit ang cross, kahit ang kamatayan, hindi nakapigil dahil mayroong kalagayan.
na isang araw ang mga bagay na ito na pagdadaanan niya, sabi niya, at uupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ito yung napangako sa atin, brother, sister. Ano man ang iyong pagdaanan sa buhay, ano man mga sitwasyon sa ating mga buhay, mga struggle, mga paglilingkod natin na kuminsan, hallelujah, mahirap magpatuloy, pero takbuhin mo lang. Magpatuloy ka lang. Gaano man kahirap na isang sitwasyon, ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Tignan natin ang 1 Corinthians 9, at mamaya may papakita ko sa inyong video. Kung maaari, ma-prepare maya-maya. Sabi na 1 Corinthians 24, sa 24 na lamang, 1 Corinthians 9:24, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. Sa takbuhin dito sa mundo, isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Pero ang takbuhin natin, brother, sister, hindi lamang si pastor ang tatanggap ng gantimpala. Hindi lamang ako, hindi lamang si Brother Philip, hindi lamang ang mga brother na nag-share, nag-MC, tumatayo, may ministry. Ang gantimpala na ating pinagtatakbuhan, ano man ang iyong pagtakbo, ikaw man ang pinakamabagal, ikaw man ang natingan mo sa iyong sarili, ikaw ang pinakamahina, ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Dahil hindi lamang isa ang darating sa finish line. Lahat ay darating sa finish line hanggat ang isang tao ay nagpapatuloy sa takbuhin. Ihanda natin yung video. Alam nyo, ang ganitong inspirasyon habang nagdadrive ako at nagtanong ako kay Pastor Ed, sino ang mag-share? Sabi niya, ikaw. Nagpasimula ako nagbulay-bulay at binalikan ang ganitong paksa. At habang nagbubulay-bulay, naalala ko yung video na to. Maaari ba natin i-play? 2 minutes lang yan. May bagay lang ako na nakita sa video na to. Hindi ko to, nakalimutan ko na to, basta habang nagbubulay-bulay ako nagdadrive pa uwi, galing dito sa gawain, naalala ko yung video na to. At habang binalikan ko yung video na to, may mga aral tayo na makikita dito about sa paksa natin. Kung ready na. At sa ating takbuhin, brothers and sisters, ating tignan ang isang tumatakbo ito. Is that true? Ito yung tunay na istorya. Atin i-play kung maaari. Pansinin nyo ang takbuhin na yan. Lahat tumatakbo, ang goal nila makarating sa finish line. Yan ang ating takbuhin. Lahat nagsusumikap, pero ang mananalo dyan, isa lamang. Tignan nyo to yung isang taong to. Nagkaroon siya ng handspring sa kanyang legs. Naiwan siya. Pero tignan mo, kapag may goal ka, gagawin niya. Lahat nakarating na sa finish line. Pero dahil may goal ka, mayroon na gustong umawat sa kanya na hindi na magpatuloy. Pero tignan niyo yung kanyang tatay. Imagine nyo ang mga bagay na to at may makukuha tayong aral sa bagay na to. May mga tao dyan na gusto na siyang pigilan, huwag ka na magpatuloy. Pero tignan niyo yung ginagawa ng ama. Pinapaalis niya. At may lalapit ulit sa kanya dyan para gusto siya pahintuin. Pero sabi niya, wag. Okay na yan. Anong gusto ko ipakita dito sa video na to, brothers and sisters? Ang taong ito, gusto niya, dahil may goal siya, matapos ang finish line. Kung ikaw ang isang manlalaro, hindi ka na magpapatuloy dahil wala na wala nang prize. Hindi ka na mananalo. Wala namang prize ang pinakahuli sa takbuhin. Pero napakaganda ng inspirasyon na ito, brothers and sisters, na makita ng kanyang ama, ng kanyang anak, ay gusto makarating sa finish line, hindi kayang tiisin
ng ama ang kanyang anak na naghihirap. Gaano ka mang kabagal sa pagtakbo, gaano ka mang kahina, dami ka mang pinagtitiis, hindi kayang tanggapin ng ama na nakikita ka nahihirapan. Ang ginawa niya, sinamahan niya kanyang anak. Pinasan niya, halika, sabay tayo. Abutin natin yung finish line. Sabi ng mga tao, hindi pwede. Kailangan na ipahinto. Pero ang ginawa ng ama, wag. Minsan may mga kaaway nagsabi, hindi ka na mapagpatuloy, ikaw yung pinakamahina. Pero sabi ng ama, patuloy ka. Mahina ka, wala ka na magagawa. Pero ang ama, dahil ikaw ay akbay-akbay na, akay-akay na, gaano man pagsubok, kahinaan, may mga kaaway man na sabi, hindi ka magpapatuloy, makapagpatuloy ka dahil ang Diyos ay iyong kasama. Gaano ka mang kapagal, brother sister, gaano ka mang kahina, brother sister, magpatuloy ka sa takbuhin dahil hindi lamang yung mga nauna, kahit gaano ka kabagal, hahantayin ka ng ama. Walang mauna kahit man ang mga patay ay unang bubuhayin at lahat tayo ng mga buhay ay babaguhin at lahat tayo sasalubong sa Panginoon. Ang dahilan lamang sa paglilingkod, brother sister, kailangan mo magpatuloy. Praise on toward the goal, to the prize. Hallelujah. Dahil sa mga bagay na nakikita mo, alam mo, sa huling mga takbuhin na to, mayroong isang kalalagayan na naghahantay sa atin. May isang kalalagayan na presyo na hindanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sabi ng kaaway, hindi ka na makapagpatuloy. Hindi ka na makatakbo. Pinilaya na kita. May sakit ka na, may rayuma ka na. Hindi ka na mapagpatuloy, hindi ka na mapag-church, may karamdaman ka, mahina ka. Huwag ka na pumunta sa church. Pero ang mga tao na may goal sa kanilang buhay, ang mga tao na mayroon tinitignan, ano man ranasin ng kanyang pisikal na pangatawan, hindi na siya nakatingin doon, nakatingin siya, magpapatuloy ako, ano man sitwasyon ng buhay, magpapatuloy ako dahil alam ko ang aking kahahantungan. Mayroong isang goal, mayroong isang inilagay ang Panginoon sa ating harapan na hindi natin minsan binibigyan ng halaga. Like Moises. Tignan niyo si Moises. Punta tayo sa Hebrews. Dahil ang oras natin ay napakisiksi na lamang, di ko na titignan ang mga ilang talata. Hebrews 11. Kabisado nyo na ang mga talatang ito, alam nyo na ang talatang ito, pero atin tignan. Hebrews 11, simulan natin sa 23. Ano yung Bible? Hebrews 11:23. Pansinin natin. Sa pananampalataya ng ipanganak si Moises ay itinago 3 buwan sa kaniyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. 24. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon. Sa pananampalataya, ang pananampalatayang ito ay magdadala sa isang mananampalataya para tumanggi sa mga bagay na mundong ito. Sa pananampalataya si Moises, nung nagkaroon na siya ng kaisipan, tinanggihan niya na tawagin siya na anak ni Paraon. Gaano kaganda ng privilege na mayroon si Moises? Gaano kaganda ang mga bagay na mayroon sa kaharian ni Paraon. Pero bakit ito tinanggihan ni Moises? Bakit niya tinanggihan ang ganitong opportunity? Di ba bilang tao sa panahon natin, ang panahon natin tapos lamang ng politika, anong ginagawa ng mga tao? Kahit anong gawin nila, mandaya o mapatayin ang mga kahilansa nila, ang mahalaga lamang makaluklok sila sa isang posisyon. Pero si Moises, narito na ang opportunity sa kanya, pero hindi niyan tinanggap. Ang dahilan, 25,
na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ito pala nakita ni Moises. Mas pinili ni Moises na magtiis na kasama ang bayan kaysa mag-enjoy sa kayamanan na mayroon sa kaharian. Ano nakita niya? Sa ibang salin is the short time na nagsisikupas ang mga bagay dito sa mundo. Kapag may goal ka, gagawin mo ang lahat. Gagawin mo ang lahat para matupad mo lamang yung gusto mo. Pero si Moises, andun na sa kanyang opportunity, andun na sa kanyang lahat ng bagay para maging hari, kasunod na hari. Pero hindi ito ang nakita ni Moises. Ang nakita ni Moises sa mga bagay na ito, ito'y magsisikupas. Ang mga bagay na mundong ito, kung ating ianuhin sa ating panahon, anong pipiliin mo? Ang mundong ito, na pansandalian lamang. Gusto ko to tingnan sa Easy English. Nasabi dito, sa 25, sabi niya, Moises chose to be with God's people. Egypt's people were going bad things to them. Ang mga Egyptian, nakita niya na ang kanyang ginagawa ay mga bagay ng kasalanan. But Moses still chose be with them. He chose not to do what was wrong. Wrong things only make people happy for a short time. Ang mga bagay na kasalanan dito sa mundo ay magbibigay sa iyo ng kasayahan. Tama ba? Magbibigay ng kaligayahan sa iyong sarili. Pero sabi na nakita ito, tinignan ito ni Moises, ang nakita niya is the short time. Ano sabi niya? With wrong things only make people happy for a short time. Kaya brother, sister, wag mo ipagpalit ang mga bagay na pangsandalian lamang sa mga bagay na eternal. Kaya dapat ang ating goal na sa huling araw na ito, hindi na mga bagay dito sa mundo, kundi ang ating goal, ang ating tinitignan na mayroong isang araw na hinanda ang Panginoon, na isang higit na kagalakan na naghahantay sa atin. Ang ating mga paningin ay hindi na sa mga bagay ng kasayahan ng sanlibutan. Dahil ang sanlibutan, sandali lamang yan. May katapusan yan. Pero ang paglilingkod mo sa Panginoon, may hirap ngayon, pero ang kadulong nito ay lubos na kagalakan. Maari mo piliin ng sanlibutan ngayon, masaya ka, nasusunod ang kagustuhan na yung laman, pero ang katapusan nito, sabi ng Hebrews din, ang tao minsan lamang mabuhay, at kapag siya'y namatay, ang pagkatapos nito ay paghatol. Pero sila na nabubuhay kay Kristo, bagamat mamatay, ay wala na paghatol sa kanila. Anong pipiliin mo? Ang mabuhay ka sa laman, ang piliin mo ang mga bagay ng kasalanan, o magpapatuloy ka sa hangganan na nilagay ng Panginoon sa bawat isa sa atin? It's your choice. Pero si Moises, sabi niya, mas pinili niya, I chose, may bilang of the people of God. Moises chose to be with God's people. Ito ay napakaganda sa ating harap, huling panahon. Mas piliin natin ang mga bagay ng Diyos kaysa mga bagay dito sa sanlibutan. Sabi dito, Moses called Habain very rich in Egypt. But instead, he led people to bad things to him. He let them make him ashamed because he believed about Christ. He thought that it was wrong, worth more than a lot money. He thought only about that God would give him at a future time. Hindi, ang nakita ni Moises, hindi ang kayamanan na mayroon doon sa Egypt. Hindi nakita ni Moises, magiging paraon siya, sunod siya na hari. Napakaganda na opportunity. Andun na siya sa templo, andun na sa kanya ang lahat ng opportunity, siya ng susunod na hari. Nag-aral na siya ng lahat ng mga bagay ng hari. Pero may nakita si Moises. Nakita niya ang mga bagay sa kaharian na yon ay pansamantala lamang. Pero nakita niya what God would give him at a future time. Ang nakita ni Moises ay hindi ang mga bagay na mayroon sa mundong ito, sa mga bagay na templo ng Egypt. Ang nakita niya, may higit pa na premyo na siya'y tatanggapin sa hinaharap. Brother, sister, sa ating paglilingkod, na sa ating mga buhay, ano ang pipiliin natin?
Hanggat pinipili natin ang ating sarili, magiging masaya tayo sa mga bagay ng mundo. Pero kapag pipiliin mo ang Diyos, may mga struggle, may mga pagsubok, pero ang unahan naman na gantimpala ay isang dakilang bagay na naghahantay sa mga anak ng Diyos. Last verse. Dahil ang oras ay wala na. Tignan natin ang 1 Peter. 1 Peter chapter 1 verse 4. Sabi diyan, sa isang manang di nasisira, simulan natin sa 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Hesukristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Ito ang ating naranasan. Tayo binuhay, kadakip ni Kristo sa isang pag-asa. At sabi niya sa 4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo. Ito ang ating tinitignan. Mayroon nakahanda ang Panginoon sa mga bagay na ng mga naglilingkod sa Panginoon, mga nakahanda sa langit. At sa ibang salin ang ginamit ay sa King James Version, an inheritance to inheritance, incorruptible and undefiled, and the fattered not away, received in heaven for you. Brother, sister, ang mga bagay dito sa mundo lilipas, luluma. Gaano mang kaganda, gaano mang kasaya, may hangganan. Pero to an inheritance in heaven is not a corruptible. Hindi ito nasisira. Kaya wag mong ipagpalit ang mga bagay ng langit na hindi nasisira sa mga bagay na sabi ni Moises is the short time. Sa mga bagay na panandalian lamang. Wag mo ipagpalit ang mga bagay na eternal sa mga bagay ng buhay dito sa mundo lamang. Mayroon siyang hinanda, reserved for you. Reserved in heaven for you. May hinanda ang Panginoon sa kalangitan para sa atin. May naghahantay na inheritance. Oo, nakakaranas tayo ng mga pangako ng Panginoon. May mga inheritance tayo natatanggap, pero mayroon pang hinanda na buong inheritance sa atin sa kalangitan. Hallelujah. O anong araw na yon? Hallelujah. Anong kagalakan na yon? Kaya brother, sister, anong pagpapalit mo ba? Ang mga bagay na inheritance sa langit, na incorruptible, undefiled, hindi nasisira. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan sa lupang ito. Mayroon mga nagsisira, tanga, mga kalawang, masisira yan. Mag-impact kayo ng mga bagay sa langit dahil ito'y mga bagay na hindi nasisira. At may mga bagay na ihinanda ang Panginoon sa atin sa kalangitan. At ang mga bagay na yan ay hindi nasisira. Kaya sabi ni Moises, aanuhin ko ang kayamanan, aanuhin ko ang maging hari. Pero dahil mayroon siyang goal, mayroon siyang tinignan, na isang araw, wala man ako ng bagay nito, pero ang kanyang tinitignan, ang reward. Sa ibang salin yung reward na kanya nakita sa hinaharap. Kaya brother, sister, huwag mong ipagpalit ang kasalukuyan ng mga pantemporary sa mga bagay na hinanda ng Diyos sa kalangitan. Press on toward the goal to win the prize. Kinakailangan mo ipagpakayan. Anong inaasahan mo na price na hindi ka naman tumatakbo? Wala ka namang ginagawa. Pero dahil tayo na mga tumatakbo, mayroon tayong goal. Ano man sitwasyon, pagdaanan mo, dumaan ka man sa hirap, mga pagsubok, kagaya ng ating pinanood, gaano man ang isang taong ito na tumatakbo, ang sakit na ng hita niya, pero ang goal niya makarating sa finish line. Sabi ko, hindi ka lamang titignan ng Ama na nahihirapan. Minsan, ang hirap na, parang ang Diyos ay wala. Pero minsan, sabi ng Panginoon, tuloy natin, makikita natin yan dito. At sabi sa 6, at sa 5, tignan nyo sa Easy English, ay napakaganda ng salin dito. Minsan sa pag-aaral ay tumitingin ako sa ibang transition. Sabi ko nga, kahit hirap sa English, unawain nyo na lang. Nababasa nyo naman kung may mga pagbigkas ako na hindi ganon. Pero nababasa nyo naman sa monitor. God is powerful. Amen?
God is powerful and He keeping you safe. Ang Diyos ay makapangyarihan na mag-iingat sa iyo, mahawak sa iyo to save. He is keeping you safe because you believe Him. Sino ang kanyang ingatan? Sino ang kanyang hawakan? Sino ang kanyang tutulungan na alalayan? Walang iba kundi sila na sumasampalataya. He is keeping you safe because you believe Him. He will keep you safe until the last day. Hallelujah. He will keep you safe until the last day when Christ will return. Then everyone will see that God has prepared to save you completely. Nakatanggap na tayo ng kaligtasan, pero ang kalubusan na yan kapag nabago na ang ating katawan. Ang kakompletuhan ng lahat ng bagay, sabi niyan, to prepare to save you completely. God is powerful and He's keeping you safe. He is keeping you safe because you believe Him. He will keep you safe until the last day when Christ will return then and everyone will see the God has prepared to save you completely. Next verse. Then think which God has done make you very happy. But now, sabi niya, maging magalak kayo, ano man natin pagdaanan. But now, for a short time, different kind of trouble and difficulties may make you sad. Sino ba dito? Kahit may pagsubok, masaya pa rin ako. Talata, pag nakaranas tayo ng pagsubok, nakaranas tayo ng kalungkutan. Pero ang unang talata, sabi niya, siya pa rin ang mag-iingat sa atin. Sa kanya na sumasampalataya, walang bagay na mahirap. Oo, nakakaranas tayo ng trouble, difficult times, nakakaroon tayo ng kalungkutan. Pero sa kabila ng kalungkutan na yan, pag na-overcome mo, doon mo maintindihan. Kaya pala naranasan ko to dahil may gustong iparanas ang Panginoon. Naalala natin ang pangaral ng Webes. Ang mga pagsubok ng pananampalataya natin, hindi para ibagsak ka. Ang mga pagsubok sa pananampalataya para dalhin ka sa isang kalalagayan na isang karanasan. Ang Diyos ay hindi nagsusumusubok. Ang Diyos ay hindi nanunukso. Kung bakit ka pinapahintulutan sa ganung bagay, kagaya ni Job. Ang tao ba yan ay magtatapat? Pahintulutan mo, galawin ang lahat. Pinahintulutan ng Diyos, galawin ang lahat ng bagay. Pero dahil nakita ni Job, hindi lamang ang buhay na ito sa lupa ang mayroon siya. Bagamat siya'y mamatay, nakita niya, ang Diyos ay mayroong hinanda para sa kanyang buhay. Brothers and sisters, sa huling araw na ito, anuman sitwasyon na pagdaanan natin sa buhay na ito, lagi natin alalahanin na mayroong hinanda ang Diyos to inherit incorruptible. Prepare for you in heaven. May mga bagay na mas dakila kaysa mga bagay dito sa mundo. Kaya nasa tao, ano ang pupukusan mo? Anong title natin? I press on toward the goal. For the prize. Kapag mayroong goal ka, at ating basahin ang talata na yan sa ating pagtatapos. At ako'y magtatapos na. Sa 14, sabi yan, I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mayroon tayong goal, brothers and sisters, sa unahan. May mga bagay na hinanda na prize ang Panginoon. May mga reward na hinanda ang Panginoon sa kanila na mga mananagumpay. Kaya sa huling araw na ito, hallelujah, nasa ating mga kamay, nasa ating mga buhay, ano ang ating tinitignan? Ano ang goal natin sa buhay na ito? Ang goal ba natin ay mga bagay lamang dito sa mundo? Yes, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin kumita. Pero ano man ang sitwasyon, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna siya. Si Haring Solomon na makita niya ang mga bagay at pinakitaan siya ng Panginoon. Sabi niya, Solomon, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip, anong gusto mo? Kayamanan, pananagumpay sa iyong mga kaaway, o lahat ng bagay. Pero hindi na nakita yun ni Solomon. Nakita niya, ang gusto ko, ang karunungan, pagkaunawa para pagharian ng bayan. Nasa tao, makikita mo anong laman ng kanyang puso kung ano ang kanyang pinag-priority.
Kung ang gawain ay hindi natin pinapriority sa ating mga buhay at mas iniingatan natin ang ating mga damdamin, nasa atin yan, is a choice. Nasa ating mga papapasya yan. Pero kung ikaw ay mayroong goal, ay press on toward the goal. May mga bagay na mararanasan ka, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4, sa kabila-kabila, sabi niya, kami ay ginigipit. May mga pressure. Habang nagpe-praise on ka, may mga pressure din naman nararanasan. Pero dahil may goal ka, ang mga pressure na yan, di mo papansinin, magpapatuloy ka, anumang hirap sa paglilingkod, alam mo, ang pagkatapusan nito ay ang dakilang gantimpala na inanda, prepare for you in heaven. And uncorruptible inheritance sa ating Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Magawa ba natin palakpakan nating Panginoon? Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, purihin ka sa umagang ito. Salamat sa inspirasyon sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming mga puso. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang mas priority namin sa buhay na ito. Kaya Lord, tulungan mo kami sa huling araw, Panginoon. Pabigat naman pabigat ang aming pagdaanan, mga pagsubok, Panginoon. Lord, ilagay mo ang inspirasyon sa aming mga puso na mga bagay na aming pinagdadaanan sa mundong ito is the short time, Panginoon. Ang mga bagay na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4, sa last part, sabi niya, bagamat kami nakakaranas ng mga pagsubok, ngunit sabi niya, ngunit ito'y sa panandalian sa panahon lamang. Ngunit pagtapos ng pagsubok, tapos ng mga trials na ito, Lord God, sabi niya, mayroong ito lamang ay nagdadala sa amin, naghahanda sa amin sa isang mabigat na kaluwalhatian na naghahantay sa amin. O Lord, anumang pagsubok, hallelujah, mayroong kaaliwan, Panginoon, na ang mga pagsubok ay hindi para kami ibagsak, kundi bagkos para higit na bumigat ang kaluwalhatian na naghahantay sa amin sa kalangitan, Panginoon, na hinanda mo sa bawat isa na sumasampalataya. Dakilang Diyos, salamat sa iyo sa umagang ito. Kung may mga pagkukulang man sa pagpapaliwanag, kung may mga lumabis naman na salita, ipagpatawad mo, Panginoon. Ngunit kung may kakulangan sa pagpapaliwanag dahil sa kakulangan ng inabot ng iyong maliit na lingkod, Panginoon, ikaw higit pa na magbigay ng kaaliwan nito sa bawat isa at maging pagpapala, kalakasan. Lord, lahat na ito ay aming pinapasalamatan, nagbabalik ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Ating palapakan ng ating Panginoon. Hallelujah. We shout praise the Lord. Hallelujah. God bless you, brother.